Magandang araw! Maligayang pagdating! Ngayon ay matututo ka muli ng panibagong aralin. Ako si Ginoong Leomar G. Mercado ang makakasama mo ngayong araw na ito. Nakahanda ka na bang matuto? Kung handa ka na, halina't magsimula na tayo! Sa araling ito, ikaw ay inaasahang matukoy at maunawaan ang maikling kwentong makabanghay at bahagi nito. Makabuo ng banghay batay sa pangyayari sa napakinggang akda at mapahalagahan ang tungkulin ng mga magulang sa anak at anak sa magulang. Ang bibigyang pansin natin ay ang iba't ibang uri ng panitikan. At ang unang uri ng panitikan na ating tatalakayin ay ang maikling kwento. Tanda mo pa ba ang maikling kwento? Alin sa mga pahayag na ito ang kahulugan ng maikling kwento? Nababasa sa isang upuan lamang, mahabang likhang sining na nahahati sa kabanata, nagsasalaysay ng isang maselang pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan, masining na pagpapahayag ng damdamin na binubuo ng saknong at taludtod, masining na pagkasalaysay na maikli ang kaanyuan, o maaaring kapalooban ng iba't ibang paksain gaya ng kahirapan, kamatayan, kabiguan o tagumpay. Napili mo na ba ang tamang kasagutan? Kayang-kaya mo yan! Narito ang tamang sagot. Nakakulay asul ang mga tamang kahulugan ng maikling kwento. Mahusay! Tamang iyong sagot dahil ang pahayag nito ay tungkol sa nobela at ito naman ay tungkol sa tula. Ituturo ko naman sa inyo ngayon ang tungkol sa maikling kwentong makabanghay. Ito ay madalas na uri ng kwento na may tradisyonal na estruktura. Binubuo ito ng simula, tumitinding galaw, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Ito ay nakatuon sa pagkakabuo ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang akda. Bahagi ng maikling kwentong makabanghay. Simula. Kumuguhit ng mga pangyayari na dapat maging kapansin-pansin at katangi-tangi upang mabihag ang pagkawili ng mambabasa. Kalawa, tumitinding galaw o saglit na kasiglahan. Naglalarawan ng simulang patungo sa paglalahad ng unang suliranin at tunggalian na inihahanap ng lunas. Dito dapat maakit ang bumabasa at maramdaman niyang nalalapit na ang isang pangyayaring gigising sa kanya ng isang tiyak na damdamin. Kasukdulan, bahagi ng kwento na nagsasaad ng kawilihan at masidhing damdamin. Dapat ilarawan ng mabilisan, tiyak, malinaw at maayos ang pagkakaugnay-ugnay ng mga suliraning inihahanap ng lunas na hindi nangangailangan ng paliwanag. Kakalasan, bahagi ng kwento na kasunod agad ng kasukdulan. Hindi ito dapat pahabain at punuin ng mga paliwanag. Dito nagaganap ang solusyon sa tunggalian o suliranin sa kwento. Wakas, panghuling bahagi ng kwento na nagpapakita ng bunga na ginawa sa pangyayari. Hinahayaan itong mag-isip ang mambabasa at magbigay ng katapusan ng kwento. Halina't paunlarin, makinig mabuti. Ilahad ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari gamit ang mga larawan batay sa mapakikinggang kwento na nang minsang maligaw si Adrian. Pagkatapos ay sagutin ang gabay na tanong. Nang minsang naligaw si Adrian. Ito'y kwento batay sa text message na ipinadala kay Dr. Romulo N. Peralta. Sa kaniyang muling pagkasalaysay, ang pangalan at ilang mga pangyayari ay pawang mga katang-isip lamang. Bunsong anak si Adrian sa tatlong magkakapatid. Siya lamang ang naibang propesyon dahil kapwa-abogado ang dalawang nakatatanda sa kanya. Dahil may kaya sa buhay ang pamilya, natupad ang pangarap niyang maging isang doktor. Lumaki siyang punong-puno ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang at mga kapatid na nakapag-asawa rin ng makapagtapos at pumasa sa abogasya. Naiwan siyang walang ibang inisip kundi mag-aral at pangalagaan ang kanyang mga magulang. Matagumpay niyang natapos ang pagdodoktor at hindi nagtagal ay nakapagtrabaho sa isang malaking ospital. Ngunit sadya yatang itinadhana na matapos ang 2 taon mula nang siya'y maging ganap na doktor, pumanaw ang kanyang pinakamamahal na ina. Naiwan sa kanya ang pangangalaga ng ama na noon ay may sakit na ring iniinda. Malimit siyang mapag-isa sa tuwing nabibigyan ng pagkakataong makapagpahinga. Dulot na rin ang hindi niya maiwan-iwanan na ama. Naisin man niyang magtrabaho at nanirahan sa ibang bansa katulad ng kanyang mga kapatid,
Ang katotohanang may nakaatang na responsibilidad sa kanyang balikat ang pumipigil sa kanyang mga ibang bayan upang manatili sa piling ng ama at alagaan ito hanggang sa kahuli-hulihang yugto ng kanyang buhay. Inggit na inggit siya sa mga kasabayang doktor na nasa kanila ng lahat ang luho at oras na makahanap ng babaeng makakasama habang buhay. Ayaw rin niya mapag-isa balang araw kapag nawala na ang kanyang ama. Isang araw, habang nagpapahinga matapos ang halos 5 oras na operasyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kasambahay na sinusumpong ng sakit ang kanyang ama. Nagmadali siyang umuwi at sa kabutihang palad na agapan naman niya ang ama. Bahay, ospital, paulit-ulit ang takbo ng buhay na pakiramdam ni Adrian ay matatapos lamang kapag tuluyan ng mawala ang kanyang ama. Hindi niya namamalayan, unti-unti niyang nararamdaman ang pagkaawa sa sarili. Nais niyang makawala sa responsibilidad at magkaroon ng panahon para sa sarili. Daddy, patawad po. Nais ko lamang na lumigaya sa buhay. Nasa katanghalian na po ako ng buhay ko. Ayaw ko pong mag-isa balang araw kapag kayo'y nawala. Dahan-dahan niyang binuhat ang ama na halos hindi na makapaglakad ng maayos. Pinasan niya ang ama at isinakay sa kanyang kotse. Walang imik na sumama ang ama. Naglakbay sila ng halos 1 oras. Nang sila'y makarating sa isang lugar, huminto ang kotse at pinasan ni Adrian ang ama. Tinunton nila ang daan papasok sa isang kagubatan. Mabigat ang ama kaya paminsan-minsan ay tumitigil sila sa lilim ng puno upang magpahinga. Wala pa ring imik ang ama habang binabali ang maliliit na sanga. Napansin niyang tumutulo ang luha ng anak. Bakit anak? Bakit ka umiiyak? Tanong ng ama kay Adrian. Wala po, Dad. Nagpatuloy sa paglalakad si Adrian na pasan-pasan ng ama. Patuloy rin ang pagtulo ng kanyang luha. Alam niyang labag sa kanyang kalooban ang kanyang gagawin. Maraming beses din silang tumigil upang magpahinga at paulit-ulit din ang pagbabali ng ama ng maliliit na sanga ng puno. Napansin ito ni Adrian. Bakit niyo po binabali ang mga sanga ng puno sa tuwing tayo nagpapahinga, Dad? Tanong ni Adrian. Tumugon ang ama na may ngiting na mutawi sa kanyang labi. Alam ko nais mo akong iligaw sa loob ng kagubatan. Anak, palatandaan ito na dito tayo dumaan. Para sa pagbalik mo ay hindi ka maliligaw. Lalong bumilis ang pag-agos ng luha ng binata. Walang kaimik-imik, muling pinasa ni Adrian ang ama at natagpuan ang sariling bumabalik sa lugar kung saan sila nanggaling. Alam ni Adrian na hindi na siya maliligaw. Hinding-hindi na. Sagutin ang gabay na tanong. Saan ang tagpuan at anong panahon naganap ang kwento? Ikalawa, ano ang naging suliranin sa kwento? Ikatlo, anong masidhing pangyayari ang ipinakita sa kwento? Ikaapat, paano nasolusyonan ang suliranin sa kwento? Ikalima, ipaliwanag kung paano nagtapos ang kwento? At ikaanim, paano mo ito mayugnay sa kasalukuyang lipon ng Asyano? Narito ang banghay ng kwento
Nang minsang naligaw si Adrian. Alam mo na. Gamit ang FB emoji, ipakita ang antas ng iyong pagkaunawa o pagkatuto batay sa katumbas nitong reaksyon. Pananda. Haha, kung alam ko. Masaya, kung alam ko pero di ko maintindihan. Suporta, kung hindi ko maintindihan. Naipaliliwanag ko ang katuturan ng maikling kwentong makabanghay. Napagsusunod-sunod ko ang mga pangyayari sa kwento. Nasusuri ko ang isang kwentong makabanghay batay sa proseso sa paglikha nito. Naisasalaysay ko ng may pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari ng maikling kwentong makabanghay. Naisasalaysay ko ng may pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari ng maikling kwentong makabanghay. Nakabubuo ako ng sariling paghahatol o pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa akda. Naiisa-isa ko ang mga elemento ng maikling kwentong makabanghay. Ikaw naman! Ibigay ang iyong opinyon sa bawat sitwasyon kung ito ay katanggap-tanggap o hindi katanggap-tanggap. Mabuti man o masama ang isang magulang, dapat pa rin itong igalang ng anak. Hindi na dapat kalingain ng anak ang isang magulang na nagmamalupit sa kanya. Sa pagtanda ng mga magulang, dapat nang kalimutan ng anak kung ano man ang kasalanan nito sa kanya. Hindi dapat iasa ng anak sa kanyang magulang ang pagpapaunlad sa kanyang buhay. Tungkulin ng magulang na bigyan ng mabuting buhay ang mga anak, kaya't hindi na dapat pang tulungan ng mga anak ang mga ito. Kayang-kaya. Bumuo ng sariling wakas ng kwento batay sa pagpahalaga mo sa iyong pamilya. Sagutin natin. Kaya mo to. Basahin ang bawat katanungan at piliin ang wastong kasagutan. Diba kayang-kaya? Tiyak na mataas ang iyong nakuhang marka, kaya binabati kita. Matapos nating talakayin ang maikling kwentong makabanghay, ay susuri na natin ang akda, gayon din ang kaugnayan nito sa lipunang Asyano. Kaya bilang pangwakas na ating gawain, kayo ay susulat sa inyong kwaderno, journal o portfolio ng inyong naramdaman o reaksyon batay sa ating naging aralin. Tutusungan niyo lamang pahayag na nababatid ko na at nauunawaan mo na. Natapos na naman ang ating aralin. Bukas ay may bago naman tayong tatalakayin. Nawa ay marami kang natutunan na iyong babaguhin. Laging tatandaan, lahat ay kayang-kaya
oras na pagkatuto ay ninanasan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!